No, ano ba 'tong GMT na ito at bakit parang, ang balita namin ay kailangan naming magmalasakit sa buwis na ito, Mhm. Mon? Unang-una dahil hindi nagmamalasakit yung mga mambabatas, Ayan na. kailangan magmalasakit tayo para masigurado na maipapasa siya. Alam mo, ilang beses Oo. na natin napag-usapan 'to, Ricky, pero Oo. sa dami ng issue, parang nadadaanan lang natin. But since 2022 po, nasa Harvard pa lang ako, nakikipag-ugnayan na tayo sa OECD. At ngayon po, magandang buwis ito kasi Oh. ito yung buwis na hindi papansanin ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya yay! Wow! So, malaki ang Yay! mga Ako kolekta dito, kasama ko bilyon. sa papalakpak At diyan. yes, Oh. yes. At sabi nga ni Nelson kanina, parang maganda kasi global. Yes, kasi po, ang tina-target nito yung mga large multinational corporations Oh. at mga tech giants tulad ng mga Amazon, Meta, Google. Oo. Dinouble check ko lang ngayon kung saan ba nagdedeklara to ng mga buwis. Ang Oo. laki ng kinikita nila sa Pilipinas, pero kahit 5 dokleng wala silang binabayaran sa Pilipinas. So, sa pamamagitan nitong OECD Pillar 1, Pillar 2, itong Global Minimum Tax, ma-address yung tinatawag na base erosion and profit shifting. Ibig sabihin, namimili sila kung saan nila idedeklara yung kita nila, kung saan mas mababa yung buwis. Tulad ng ganun? Bermuda Triangle, Bahamas, Cayman Island, Pilipinas. Ireland, Netherlands. Hindi, mataas ang buwis sa Pilipinas. Kaya hindi Pero- sila nagbabayad ng buwis dito. Ganun Tama, ba yan? kaya tumatakbo na lang sila sa Kongreso. Oo. Sorry. Ang sinasabi ko nga, kaya maganda tong global minimum tax kasi makakakuha na tayo ng fair share natin sa kita ng mga large multinational at mga tech giants na abay sa mahabang panahon. Legal nilang naiwasan ng buwis Wow. habang tayong manggagawa ang patuloy na nagpasan ng buwis. So, 15% minimum kaya global minimum tax. Example po, kung ang isang large multinational ay nagbabayad lamang ng 5% sa Pilipinas dahil may tax incentive or kung anumang paraan ang ginawa nilang mahika, adjustment at mababang binayaran nila, pwede na ngayon magkaroon ng tinatawag na Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax or maririnig nyo na to sa BIR, DOF kasi sinusulong na nila to, naghahanda na sila, yung QDMTT kung saan pwedeng magdagdag ngayon ng buwis para makakolekta pa ang gobyerno para maging minimum 15% ang babayaran ng mga malalaking korporasyon at mga tech giants sa Pilipinas. So good news na good news po to. Ito ang baka unang-unang good news na buwis at hindi buwis.